How's it going, creators? I welcome you to the Creatives Podcast. We're here to steal your attention, replace it with discussion, and leave you with a lesson to aid you in your venture into the creatives journey. So, welcome to the Creatives Podcast, your go-to source for creativity. So, let's welcome Sir Cap Hernandez on the show. Let's go. Hi, good evening everyone. So, what are some of the biggest misconception that Filipino creatives have about business? Mga biggest misconceptions na as Filipino creatives. Usually kasi parang siguro i-connect ko na rin yung yung knowledge ko sa Mm. sales. Yung parang tipong creatives ako, gagawa na lang ako ng gagawa. Drawing na lang ako, design Mm. na lang ako. Pero hindi nila iniisip yung sales. So yun yung isang biggest misconception na parang design lang ako ng design, makakabenta na ako. Hindi ganoon maraming steps yun. So yun yung isang way. Parang yung iba ang daming nag-give up kasi hindi man lang sila nag-try magbenta eh. Hindi nila Mm. binenta yung service nila. Oo. Hindi man lang nila binild yung personal brand. Hindi man sila nag-create ng content para makilala sila. So, for me, yun yung isa na misconception. Kasi kailangan talaga na kahit magaling ka, dapat Basta. marunong kang ibenta yung sarili mo. Mm. You have the skills. Kumbaga sa tindahan, ito yung paninda mo eh. Mm, Paano mo ibebenta? tama. Tapos di naman lingid sa ating kalaman. Medyo saturated na yung market Oo. nowadays. Ang dami nag-offer ng graphic design. Paano? So, tindahan mo, paano mo ititinda yung produkto mo? Mm. Tapos may mga kasama ka diyan na nagtitinda din ng same product. So, paano ka magi-stand out doon? Grabe. Ayun pala yung yung biggest misconception. Dati kasi ang term ko pa is, di ko pa alam yung post-production na paano gagawin lahat to. Ang ginagamit ko pang term dyan is edit. Okay. Sabi ko, kapag may kinakausap ako, ganito lang mag-edit niyan, ganyan, ganyan. Ngayon, ang ano pala doon, ang tamang term is post-production. Sa post-production natin Ganda, dalihin ganda yan. papakinggan. Mas professional tingnan Mm. saka hindi amateur. Mm. Yes. So, tawag dito. So, yun yung mga biggest misconceptions. Sa tingin mo, Kap, nowadays, ano yung pinaka-problema? What's the biggest problem of the Philippine creative industry right now? Ano pa rin yung usually nakikita ko kasi na mga post sa PGA, ito yung Mm. basis ko Kasi syempre ako yung nag-a-approve nun Although ngayon, Oh, buti na lang meron ako. si Kap Meron pala na, yung nag-a-approve nun meron kung... na tumutulong sa akin na Oo. mag-approve. Kaya minsan umaabot ng 400 Oo. pending posts Kasi ako yung Talaga? nag-approve. Oo. Oo. Ganun karami. So, pero ngayon, parang nakikita ko kasi, ang usual is yung pricing. Mm. Pangalawa is parang hindi nila alam kung saan mag-aaral o paano sila gagaling. Pangatlo is hindi nila alam kung saan maghahanap ng work. So Mm. yung pinakatatlong problema na nakikita ko. And yun yung tinatry kong isolve even yung mga kilala kong communities For example, Filipino graphic designers, creative incubator, ganun yung ano nila, yung parang objective nila talaga na tulungan natin sila na saan ba mag-aaral. True. Ito, ganito. Mag-offer tayo ng free webinars, mag-offer tayo ng paid workshops. Mm. Saan makakahanap ng work? Ayan, ang dami nagpo-post. Pero tulungan din natin na dapat yung post ng job is legit and yung naman, yung worth it. Yeah. Kumbaga. Worth it. And ano na ba yung ko? Nalimutan ko yung isa. Go lang, go lang. Ayun, pero ayun, yun yung Mm. sa tingin kong common problems na dapat ma-solve din ngayon. Yeah. Yung pricing pala sabi ko. Mm. Kasi yung pricing naman, ano siya yung parang sinasabi ko nga palagi na parang yan bakery versus bread talk. Magkakaiba tayo ng pricing. So for example, ikaw, for sure, magkaiba yung presyo mo sa talagang nagsisimula pa lang. Mm. As in yung wala pang clients. And iba rin yung presyo mo sa 10 years na sa industry. Mga professional. Kasi ang galing na Yeah. So tung nasa 10 years na yung nasa 10-year industry na, hindi naman siya ma-affect kung magbaba ka ng presyo Mm. Kunwari, or magbaba yung beginner ng presyo.
Kasi tong beginner na to, Iba yung market niya. iba yung market niya eh. Yeah. Parang, kunwari ako, papapiliin ako, may pera ako kunwari, kailangan ko ng magandang video. Kanino pipili? Beginner na 1,000 o sa'yo kunwari na 10,000 na alam kong magaling? Baka mali, baka mura yung sinabi ko. Nasa ganun na yung ano ko. Nasa ganun na Ayan. yung rate ko Ayan. nowadays. So, of course, ikaw yung pipiliin ko kasi gusto ko yung magandang output eh. Even yung sabi ko nga, may nag-post kasi ng logo designs niya sa 500 lang. Tinanong ako ng isang moderator sa PGA. Kap, approve ba natin to? Grabe, baka marami magalit kasi 500 lang yung logo niya. Sabi ko na lang, hindi sabi ko parang hindi sa masama ako pero hindi ako market niyan. Siguro merong mag-grab ng parang i-hire siya. Pero kung ako yan, hindi ako magpapagawa ng logo sa kanya kahit libre pa. Kasi hindi ko gusto. Hindi niya ako market. Yeah. So safe ka kumbaga, parang kahit na ba magbaba ng presyo yung iba. Yeah. Alam mo naman na yung skill level mo ganito, dapat confident ka. Kumbaga parang mangisda ka sa tamang pangisdaan. Tama. Yun. Oo. Kasi, ayun nga, coming from dun sa illustration na yun, if nasa professional level ka na, huwag kang dito sa mga, sa shallow level ng ng market. Dun ka sa mas deep. Go deep. Tama. Yung iba pang sorry, dagdag ko lang din. Go lang. Yung iba pa, sobrang affected eh. Parang, pero pag tinanong mo naman, legit, binebenta mo ba yung service mo? Hindi. Hindi naman pala. Naghahanap ka pa ng clients? Hindi naman pala. So, ba't ka maging affected? Oo. Tapos, may naalala akong nag-post na sabi, kasi, yun, may kinorekt ako. Parang may sinabi ako na dapat hindi kayo, na-affect sa mga pricing na ganyan. Tapos sabi nitong isa, kasi may real estate group na nagpo-post ito eh. Yung itong guy na to. Tapos sabi ko, hindi lang naman yan yung mo, yung target market mo. Di lumayo ka dun or lumabas ka ng market. Hindi lang naman sila yung realtors eh. Marami pa. So, ayun. Okay. Kasi pag nagbabrowse ako sa mga communities, ang daming drama. Bakit ganyan pricing mo? Bakit ganyan? So ako, parang na-entertain ako habang binabasa ko yun. Hindi, iba kasi yung market niya, ganyan. So, tawag dito, unknowingly, kahit na kinukuha ko siya as in-interpret ko siya as entertainment, natututo ko. Naging aware ako dun sa mga nangyayari sa mga fellow creatives ko. Kasi, dun din naman ako nagsimula. Tama. Na, kung mapapansin nyo dun, ako yung dun sa PGA. Sabi ko nga dun sa mga nakarang kong podcast, sa mga communities, makulit ako. Nagtatanong ako dyan, o kaya sa mga comment section, nagda-dive ako dyan. Nagtatanong-tanong ako, bakit ganito, bakit ganyan? Ayan. So, grabe ang person. So, yeah. So, move on na tayo sa ating next question. So, what are the key qualities and mindset that leads to success in the creative industry? No, coming from you, Kap, na grabe, super, for me, looking at you, super established na nitong taong ito in terms of dito sa creative industry. Sana. Magdilang anghel ka sana. Yeah. Pero, for me, key qualities and mindsets. Unang-una is, dapat continuous improvement. Talagang tuloy-tuloy ka lang mag-aral, tuloy-tuloy ka lang gumaling sa sa field mo. And if you can learn other things, pwede rin. Why not? Di ba? May tinatawag ngayon, although hindi ko naman siya masyado nire-recommend. Baka lang gusto nyo. May term ngayon na full stack creator. Full stack creator. So, anong ibig sabihin? Lahat parang alam. Lahat alam. Parang marunong mag-video edit, marunong mag-graphic design, layout, marunong mag-email marketing, marunong magbenta, marunong mag-content. So, ang dami. Full stack creator talaga. So, grabe pero, yun. of course, ako kahit papaano, hindi ko sinasabing magaling, pero kahit papaano, may knowledge ako sa mga nasabi ko. Pero, syempre, kung i-compare mo sa yung video editing skills ko, malayo, ganun. Pero still, continuous improvement lang, continuous learning. Lalo na ngayon,
ang daming available tools na pwede natin True. magamit. Na pag hindi mo inaral, may iwan ka talaga. For example, yung AI. Mm. Kung hindi mo kung hindi ka parang mag-adapt na aralin mo rin yung AI, baka maiwan ka. So dapat matutunan mo rin gamitin. Pero of course, hindi yun yung solution na video editing, bato ko sa AI. O ito Mm. na yung sir. Gamitin mo pa rin yung expertise Yeah, mo, yeah. 'di Yung ba? may pa rin, may human touch. May Human touch artistic pa rin. touch pa rin. Ayun, tama. Yeah. Tapos so yun, continuous improvement. Pangalawa is abundance mindset. Oh, abundance mindset. All right. Yung abundance mindset kasi, tayo kasi nasasanay tayo na for example, naku, ang daming designers, ang daming creatives, ang konti ng clients. Mm. Pero ito't lagi ko tinuturo sa LinkedIn, sabi ko. Ang LinkedIn may 1 billion users Yeah, all totoo. over the world. Totoo. Kailangan mo lang maghanap ng 3, 5 na clients doon. And okay ka na. So hindi pwedeng sabihin na wala ng kliyente, ang dami mong kalaban. Marami pa, maraming nandyan na True. potential. So dapat may abundance mindset ka. Yung mindset mo na there's enough for everyone. There's more than enough for everyone. Parang kung meron kang scarcity mindset. Yung tipong, kunwari, buffet. Kung may scarcity mindset ka, mangunguna ka dun sa buffet, Kukunin mo. kukuha ka, maapaw yung pagkain mo, parang mauubusan ka na. Mm. Pero hindi ka naman Di mauubusan. naman. Diba? Oo. So, dapat may abundance mindset ka. Sige, mauna na kayo. Di ba Mm. ganun? Una na kayo. Ako bahala dun sa lechon. Oo, oo. Di ba ganun? Kasi Oo. naranasan ko din yung parang scarcity mindset. Yung like, nakikita ko yung mga kasama, kukuha na sila ng client. Mm. Ako wala pa. Tenga ako ngayong buwan Kasi Ayun. may mga, Mm. as a student, masaya na ako na isa or dalawang client, isang buwan, okay na ako dyan. Pero yung pag nakikita ko yung mga kasama ko, lalo na pag wala pa akong client that month, wala pa ako. Sige na nga, kayo na bahala. Yeah, pero I like that yung yung abundance mindset. Question lang regarding kasi ang mostly ng audience ng Creatives Podcast is students. Okay. Yeah. So, what are your your advice to those katulad namin. Katulad ko, ako din student. Mm. Student pa rin ako, hindi lang nag-aaral. Ay, joke lang. Nag-aaral ako Seryoso ako nag-aaral. Ayun, pero jokes aside, what are your advice for those creative students nowadays? Talaga yun. Ulitin ko yung continuous improvement talaga. Ganun pa rin. Tuloy-tuloy lang talaga Yeah. mag-aral. True. Tuloy-tuloy lang na mag-improve. Mag-aral ng new tools kung kailangan. Ang daming updates ngayon. Mm. So aralin mo rin. Learn from those na nauna sa'yo, True. na magaling na pinagdaanan na. Mm. Learn from those na may successful creative studio na or creative agency. Yeah. Para eventually mag-succeed ka. Mm. Pero wag mong mamadaliin. Enjoy mo yung yung process. Enjoy mo yung process. Parang learn as much as you can. Try to find clients or work. Depende. Hindi natin alam. Yung iba kasi gusto work pa rin eh. So, yun yung enjoy mo yung process. Pero wag naman yung enjoy na wala ka nang ginagawa. Oo. Enjoy mo na naghahanap ka ng kliyente. Alright. So, sabi mo nga yung 'di ba kanina na parang naku yung kilala ko may client na ako wala. Pero siguro kung mas dinagdagan mo yung reach out mo nun o mas dinagdagan mo yung content mo, baka may nakuha kang client nun. Which is, nangyayari sa akin minsan na pag nag-reach out ako, uy, potential client na to Compared kahapon na wala akong potential client. So, nag-reach out ako ng 5, uy, may 2 ng potential na naman. So, ganun. Talagang enjoy mo yung process and learn as much as you can. Yeah. Ang tawag dito, share ko lang din yung opinion namin nung kasama ko na videographer. Correct me na lang if we are wrong or what. Sabi namin is, pre, ang galing. Kasi yung mga considered as malulupit. Yung term kasi na malulupit. Mga malulupit na nasa creative industry. Kami na nasa photo and video coverage. Yung mga yun, hindi pumapasok, no? Pre, hindi ka na din pumapasok eh.
May shoot ako ganyan eh. Pero ayun, anong take mo dun, Kap? Na yung dun sa statement namin na yun na, yung mga malulupit, wala sa school. nasa, nasa ano na, nandun na sa field, inunahan na. Pwede, pwede naman sabihin na malulufate, pero mas magiging malufate ka pa kung Yeah, tinuloy mo yun. legit. Kaya tuloy mo ha. Yes. Tinatapos po namin, Kap. Kaya nga sabay kaming hindi gagraduate this year. Next year pa kami gagraduate kasi may mga backlogs kami na kailangan namin balikan. Oo. Yeah, pero ayun nga, true din yun na iba yung may skill ka, tapos iba pa rin yung may credentials ka rin from the university or Mm. school na pinapasukan mo. Kasi parang matalim na Mm. yung sword mo eh. Pero mas tatalim pa if you have these credentials and all. Okay. So, move on tayo sa ating next question. Eto na, ang nararanasan ng lahat. Walang exemption dito. Creative block creative block or procrastination nga sa ibang term. So as a creative, we often encounter a creative block or a long-term procrastination. So how do you deal with this creative block? Hindi nangyayari sa akin. Oh, may exception na pala, guys. Then, Hindi nangyayari kay Kap. creative block. Mm, Ako, ito lagi ko sineshare sa sa podcast, mm. sa PGA Boys Night Out. Nagiging mas creative ako pag naglalakad at nagda-drive. Oh. Ang dami kong na-build na Actually, yung PGA, nung Mm. naisip ko, nagda-drive ako. Talaga? So, nung parang build kaya ako ng community. Ayun. Parang doon ko kasi mahilig ako mag-drive. So, may friends nga ako sinasabi, Kap, okay lang tumawag o nagda-drive ka. Ganun na. Alam na yun, no? Ganun na, oo. So, either walking, running, lalo na dati, Mm. and yung driving, nakakatulong sa akin na mas maging creative. And at the Mm. same time, may mga pegs eh. Pwede kang Mm. tumingin ng ideas sa iba. Na, for example, nung nagsisimula si Alex Hormozy ng video niya, Mm. ang ganda ng video editing So, ang daming gumaya nun, di ba? Daming gumaya, pero branding mo pa rin. Mm. May sarili kang touch doon. May sariling Yeah. color. So, yun yung sa creative block. Yung sa procrastination, hirap niyan eh. Ang hirap niyan talaga. Oo. Pero, ito nga nung years ago, kausap ko yung isa kong best friend, sabi ko, alam mo, pag nagpo-procrastinate ka, parang isang solution lang talaga, gumalaw ka eh. Kuwari, nanonood ka lang ng TV, ganyan. Dahil years ago, na-depress ka kunwari. Kunwari. Kuwari, Oo. na-depress ka, Oo. lumabas ka. Oo. Lakad-lakad ka, tumakbo ka. Basta gumalaw ka. Kasi Yeah. pag naka-steady ka lang na nakahiga o Mm. nag-iisip, walang mangyayari. Talagang magpo-procrastinate ka. Labanan Tapos mo talaga yun, no? maaawa ka pa sa sarili ko. Ano ba itong ginagawa ko? Ganon. So, True. move. Move. Yun siguro. Move Yung it. isa kong Move it, bro. move it, guys. your ass. Ganon. Move your ass. Start moving. Ayun. Yeah. So, ayun, kasi, tag dito, hindi talaga, walang exemption dyan eh. Nararanasan yan lahat ng creatives. Yung tawag nga namin dun yung term namin sa photo and video coverage. Pero medyo sabaw ako ngayon, pasalo. Wala akong maisip na mga shots. Paano ko ipapapost tong debutant natin? Ikaw na muna. Ayun nga, so shout out Sir Ricky. So yun, yung sabaw, di talaga maiiwasan yung times na sabaw ka. Sabaw ka this time, sabaw ka this moment. So, yeah. So, para malabanan yung procrastination, move your ass. Move your ass, guys. Okay, so let's move on to our next question. So, what skills do you believe will be the most crucial for creatives to develop in the coming years? May mga ano pa ba? Bukod dun sa pagiging creative entrepreneur, meron pa bang iba? Or yun na yun? Kung possible, kung wala ka pang team, yung nga yung sabi ko kanina, try mo maging full stack creator. Oh my gosh. Try mo maging, kasi paano ka magbi-build ng personal brand? Paano ka magpo-post? Paano ka magbi-build ng followers mo o ng list mo, email list?
kung hindi ka marunong at kung wala kang team. So, kailangan mo maging full stack creator. Which is importante para ma-build mo talaga yung brand and yung business mo. Grabe. Ang dami, pag pinapahinggan nyo si Danco, for example, yun yung turo niya eh. Full stack creator. Yun yung future. I like that Kasi ang alam ko lang ngayon, multimedia artist. Oo. Pero ganda ng full stack creator, di ba? Full stack creator na ba ako? Di ko alam. Di ko pa... Kayo pre, nasabi niyo bang full stack creator na ako? Nag-email ka? Hindi. Ay, emailing. Yan. Ginagawa Ayun. ko yan. Like, magbibigay ako ng proposal for video coverage. I-shoot namin. Makakonsider na ba yun as emailing? Hindi pa. Iba pa yun. Email marketing talaga na parang Hindi ko pa na-explore yan. may followers ka na eh. May listahan ka na parang sila na yung bibili ng mo. Parang eventually, bibili nila yung service mo. Okay. Siguro, hindi ko pa na-explore ang email marketing. Grabe. Nakakaano yan, parang yung pagiging full stack creator, yung iba dyan tataas kilay. Tataas kilay dyan kasi Definitely. Ba't ako magiging full stack creator, graphic designer lang ako? Bakit ako magiging ba't mo sa akin ipapagawa yung video shoot? Hindi naman ako videographer. No? May sagot ako dyan. Ano yan? Di wag. Oo nga. Wag mo tanggapin. Awol is the key. Ay, sorry. Hindi, pero again, para sa brand mo yun Hindi para sa client yun. Para sa sarili mo yun. Kung wala kang team, ano pang mo? Kung gusto mo talaga mag-succeed sa sa industry ngayon, yun yung kailangan mong gawin eh. Yeah. Kailangan mong, sabi mo nga kanina, mag-ingay. Paano ka mag-iingay kung hindi ka nag-video edit? Paano ka mag-iingay kung hindi ka nag-content? Diba? So, kailangan mo yun for yourself. Kailangan nyo yun for yourselves. Yes, sir. Yeah. Grabe. Which is, alam ko, nabanggit ko din to nung last year, nag-conduct kami ng seminar, Creatives Podcast, nag-conduct ng seminar sa STI Nova. Creative Revolution, ang tawag namin doon. Nasabi ko din yun dun sa mga audience namin na hindi ka lang, sa panahon ngayon, hindi ka lang pwedeng isa ka lang. Hindi ka lang pwede na graphic designer ka lang. Kailangan marami kang may offer na skill. Marami kang ma-offer na service sa clients mo. Lalo na ngayon na, saturated na yung market. But, tulad nga ng sabi mo kanina. Hindi pa yan. Hindi ako naniniwala. Hindi. Hindi totoo yun. Na like, may client, magkakaroon ka kasi napakadaming opportunities out there. Ilang tao ang nagsisimula ng negosyo sa isang araw? Yun pa lang Yun pa lang isipin natin eh. At ilang graphic designers ang ilang tao ang nagiging graphic designers sa isang araw. So siguro i-match mo yun. Yeah. Baka mas marami yung nagtatayo ng negosyo kaysa doon sa graphic designers. Or creatives. Do the math, guys. Yes. Oo. Yan, hindi tayo maubusan. Move your ass. The word for the day is move your ass. Move your ass, creatives. Totoo yun kasi galaw-galaw. Galaw-galaw kasi, wag mo lang, sayang yung sabi nga dun sa isa sa mga napanood ko, is the most valuable asset that you have is time. Tama. Time. You have the time to connect with your potential clients, time to build your portfolio, time to build your skills and all. And just sharing sa akin, mas nauna akong i-build yung before ko malaman yung community, before ko malaman na pwede pala akong kumita dito, naunang na-build yung skills. Okay. Yeah, and big shout out to Send the Word of Life Global Outreach, which is our church, na yan talaga yung pinakabumatak sa akin sa graphic design. Monthly may key visual kami doon. So, nice. Ako doon, bata pa lang ako noon, like, ilang taon ba ako noon? 2021? Bata pa ba yun? Considered pa ba as bata yun? Pero yun, mga ganong edad, na, nabatak ako dun sa graphic design and video editing nun. So, yeah, salamat Send the Word of Life for trusting me and to that. And shout out din sa mentor ko, si Pastor Jomar Tibe, for entrusting me in that responsibility as Synchronized Media Team Head. So, yeah. So, move your ass. Okay, so let's move on. Lastly, with your experience in digital ad and digital ad agency, how do you see the future of digital marketing impacting creative professionals?
Again, yun na yung future eh. Para makilala mo yung isang creative professional, dapat makita ka sa digital marketing. Mm. So, social media man yan, Digital world. Yeah. SEO man yan, Mm. digital world. Tama, digital world. Just to give you an example, may nagpagawa sa akin may pinaayos yung branding. So, rebranding. Mm. Nag-message sa akin recently. Kap, ayusin mo naman yung brand ko. Mm. Walang hingi-hingi ng portfolio or anything. Oo. Okay, sige. Wait lang. Magkano yan, Siya yung nag-approach. Oh. Wow. Although nakilala na nila ako Grabe kasi. yun. Oo. Pero hindi ko ka-close Mm. So, nakilala ko sa workshop ni Oops. yung pinag-usapan natin kanina na isang content creator. Yeah. So, nag-attend kami doon. So, yun, nag-message lang sa akin. Kap, papaayos ako ng logo. Mm. Pwede ka ba? Sabi ko, oo. Tapos sabi ko, gusto mong ayusin na natin yung pati branding mo lang. So, visual design, pati yung positioning and all. Sabi niya, okay, sige. Ano na yun, no? Pero hindi ko na pinakita yung portfolio. Kasi, parang nako-connect na kagad ako si Cap, may PGA, Philippine Graphic Artists, community founder. Yeah. So, siguro maraming alam yan sa Si Cap, nagko-content. Meron pag isang case na tinanong ko, kasi meron isang networking event akong inattendan. Tapos, ang dami naming agencies. Nag-message sa akin kinabukasan, sabi sa akin, Cap, meet naman tayo sa restaurant, gano'n. Pag-usapan natin yung requirements namin. Nung nandun kami, tinanong ko, anong reason bakit sa dami-dami naming agencies doon, ako yung kinausap, minute mo. Sabi niya, kasi ikaw yung nakikita namin online. Pati yung asawa ko na hindi kasama nung networking event. Ikaw yung nakikita online. So, kilala ka na namin eh. Okay, sige. Ayun, so talagang may advantage pag advantage talaga. Online pag nakikilala ka na online. Kapag kilala ka na, more like kaliwaan na. Kaliwa, yung term na kaliwaan na, wala nang intro. Tara na, gawin na natin to. Let's close the deal. Grabe. Alright, so yeah. Ito na yung mundo ng creatives nowadays. Digital world. So, kanya-kanya ng way yan to kung paano mo ibebenta yung sarili mo. How will you offer your service? Kung paano ka, yung face card. Yeah. So, how will you present your face card, creative? Sa mga nanonood ngayon, paano mo ipepresenta ang sarili mo sa digital world? Paano ka aangat sa mga kasama mo? Paano ka aangat dun sa market? Yes. Okay, so that concludes our Q&A session. So, thank you guys for your insightful thank you for your insightful answer, and I hope this has been informative and enjoyable for the audience. Because grabe, it's totoo ngayon, genuine to na it's an honor to have you here in the Creatives Podcast. Kasi tingnan natin sino ba to si Angelo? Sino ka? Sino ka, Angelo, para i-invite si Cap? So yeah, so we are really grateful talaga to have you here in the podcast. So before tayo mag-end, what's your the ultimate final advice to the creatives? 2 years ago, I think, I coined this term, uncapped potential. Kasi nga, cap. Yeah. So, ang ibig sabihin lang nun, although hindi ko gagawin ngayon, remove your cap, remove the cover, para yung limitations mo, parang maging limitless ka. Yeah. Learn new things, meet new people, continuously grow, and have the right mindset for you to succeed in this industry. So, yes, thank you. Uncapped your potential. Uncapped potential. Yes. So, grabe. Maraming salamat, Sir Cap, Thank you. For being our guest right now. So, right now, we truly appreciate them taking the time to share their knowledge with our listeners. So, right now, meron kaming ibibigay na merch exclusively for our guest. Ayan. So, this shirt is exclusive talaga to for Small the ba guest. yan? Small? Yan. Yep.
Small to, small for to. Ayan. Baka hanging. Ang ating Creatives merch Woo! Thank exclusive you. for the guest or mga naging guest ng Creatives Podcast. Ganda, So, ganda. iilan lang ang meron yan. Oo. At facts lang, wala kami niyan. Kasi napunta yung budget namin sa mga guest and all. So, Oo, yeah. ganda. Yes, sir. So, yan. Hmm, Nandyan yung aming Creative okay. Revolution. Hindi naman kayo nainggit, ha? Hindi naman. Ganda Magpo-project ng na shirt lang ko. kami ng consumer friendly namin. Consumer products namin. So, ngayon, it's time to know where can our listeners find more of your work. So, drop your social handles and all. At Cap Hernandez sa LinkedIn, Mm. at Cap Hernandez sa LinkedIn. Mm. I think sa Facebook yata at The Cap Hernandez. Oh. Kasi meron ng may-ari nung Cap Hernandez. Pero Yeah. just look for Cap Hernandez. Siguro naman makikita Oo. niyo yung Lalabas at na yun, nakasalamin. basta yung nakasombrelo, yung gwapo, yung Cap Hernandez. Yeah. So lang, bago tayo matapos kasi matatapos na yung ating segment Pero more like personal to na question. Ano yung gusto mong i-share right now na kahit kailan hindi mo pa na-share sa mga seminars or guesting nyo? Baka may gusto kang i-share. Sabi, baka maiyak ako niyan. Baka maiyak ka. We can be a bit personal or you can pass. Kasi siguro more on medyo na-share ko na to sa post. Yung anong tawag dito? Anong tawag doon? Yung moment na nasa ilalim ka. Anong tawag doon? Down moments, struggles, day ones. Nalimutan ko yung term. Basta yung pinaka-down ka. So, kasi rock bottom moment. Yeah, okay. Nagkaroon kasi ako years ago ng rock bottom moment. As in talagang parang nawala lahat. Hindi ko na lang share lahat. Baka umiyak ako. Pero as in nawala halos lahat. Pero nagkaroon ako ng parang sinabi ko sa sarili ko after a few days of yung talagang kasi nagmukmuk talaga ako noon sa kwarto, umiiyak, nagkulong talaga ako. Talagang nandun ako sa room, rock bottom talaga. Pero may parang nagsabi sa akin ayaw ko na lang gawin spiritual or anything. Pero mukhang mukhang spiritual talaga. Sabi sa akin, parang it will be okay. It will be okay in the future. Tapos, it will be okay. After a few days, yun na, dumating na yung magagandang opportunities. Doon ko nakuha yung work na kasi tagal kong after ko nag-resign sa Unilever, nabakante ako nagnegosyo ako noon Tumulong ako sa negosyo ng family. Nabakante ako noon. So wala akong work, di ako nakakahanap ng work. Pero tenga nung talaga. Nung sabi na nga sa akin na parang or parang may message sa akin na it will be okay. Parang nakuha ko yung tumawag sa akin yung San Miguel na San Miguel Corporation. So ayun, nag-work ako doon. Nakuha ko yung job. Tapos nawalan din ako ng kotse noon. Ayun, sakto may pakotse yung San Miguel. So talagang siya. Sabi nga niya yung magandang cartoons sobrang nakarelate ako doon na parang kung nasa rock bottom moment ka, the only way to go is up. Kasi nasa pinakababa ka Yeah. Saan ka pa papunta? Tataas ka rin at tataas. So, yun. Yeah. Yung siguro medyo personal and at the same time, I'm sure may mga nakaka-relate at hopefully makatulong sa sa mga nasa rock bottom moment ngayon. Yes. Kasi ang pinaka purpose ng Creatives Podcast is to expose yung skills, paano mo magigain yung skills na to, experience and all. But meron sa YouTube kasi, ako graduate ako sa YouTube Kahit University. Yeah. So matututunan mo din yung skills. Matututunan mo din kung paano. Pero like yung mga tulad nun, yung sa share mo na story is yun yung mga hindi mo matututunan sa
mga tutorials and all. Mm, Kasi ano na yan kung paano mo lalakaran. tama. Yeah. So, maraming salamat Sir Cap for sharing that experience, sharing Thank that you. story. And ako personally na-inspire ako dun sa story na yun na it will be okay. Guys, it will be okay. Grabe. So, if you want to support us individually, you can follow us in our respective socials linked in the description below. Okay, so maraming salamat ulit Sir Cap for Thank you for having having me. us. Thank you. Woo, grabe. Thank you talaga for this opportunity. We are really grateful to have you here in the podcast. So, before tayo mag-end, salamat Bagong Pilipinas Studios and to their incredible staff for the hospitality Thank you. and this opportunity for allowing us to record here. So, salamat sa lahat ng mga nasa behind the camera. It's been a fantastic experience for us. So we would greatly appreciate your interaction as it would help us reach our fellow creatives. Anyways, this has been the Creatives, starting a creative revolution. Together we create, together we rise. We are creatives.